Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sa mayo rin. Minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sila'y ginugunita natin bilang ating mga tagapamagitan sa langit. Ang kanilang mga dakilang salita at gawa upang maipahayag ang mabuting balita ay marapat lamang na tularan. Sa misang ito, idalangin natin sa lahat ng mga banal sa kalangitan ang grasya ng ating paghilom sa ating mga kinakaharap upang magkamit ng kapayapaan para sa buong daigdig. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ng kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humayaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao, di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon nila. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputis sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga sanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang nagmimithing makatapat sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y tinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwika ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo pong lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng lahat ng mga banal. At ang mga banal na
atin na nasa kalangitan, ang ating mga kapatid na nasa kalangitan ay kaisa natin sa isang komunyon. No? Bilang tayong nandito sa lupa, silang nandoon sa langit, ang mga banal at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Mga minamahal kong kapatid, ang ating mga banal ay hindi mga tao na may perpektong buhay. Kilala natin si San Agustin, no? Kung paano ang naging kanyang buhay, hindi naging magandang simulain, at iba't ibang mga santo na hindi naman ganon kabuti ang simulain. Pero ano yung mahalaga, mga minamahal kong kapatid? Yung panahon na natagpuan nila yung Diyos. At sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, ito din yung ating pinagsusumikapang gawin. Ito rin yung gusto nating mangyari sa ating buhay, yung matagpuan natin ng Diyos. Sabi po ng isang sikat ng isang author, no? Si Oscar Wilde po, hindi ako nagkakamali. Sabi niya, every sinner has a past and every saint has a past and every sinner has a future. At ano pong ibig sabihin nito? Tulad natin, ang mga banal, ang mga santo ng ating simbahan, merong mga nakaraan na hindi maganda. Merong mga ginawa, no, na hindi makadiyos, no, hindi makatao at labag sa kalooban ng Diyos. Pero nung natagpuan nila ang ating Panginoon, nung nakilala nilang mabuti ang Diyos, yung sinunod nila ang kalooban ng Diyos, ano yung nangyari? Ito'y naging daan upang sila'y magpakabanal. Kaya nga, ang bawat makasalanan, no, sabi nito ni Oscar, no, ang bawat may kasalanan ay may hinaharap. At mga minamahal kong kapatid, ang kabanalan ay para sa ating lahat. Hindi natin pwedeng sabihin, para lang yan sa Kanya. Hindi ako dapat diyan o hindi bagay sa akin maging banal. Hindi. Ang bukasyon natin, mga minamahal kong kapatid, ay makasama ang Diyos. No? Ang ultimate goal ay makasama ang Diyos sa langit. At upang makasama natin ang Diyos sa langit, kailangan tayo'y maging banal, maging santo. No? Makakamit ba natin ito? Kaya ba natin gawin ito? Kaya. Kung sarili nating lakas, no, hindi talaga natin kakayanin. Pero ang lahat ng mga banal ay nagsumikap, nagsakripisyo, at nagbigay ng kanilang sarili. At yung kakulangan nun, mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ay nagpuno. Ang Diyos ang siyang nagpuno. Kung ano man yung kanilang mga pagkukulang, ang Diyos ang nagpuno nito, kaya no, tayo kinikilala natin silang banal. Hindi dahil sila'y perpekto, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanila. Kaya nga, naalala ko yung sinabi ng isang author, no, sabi niya, the greatest tragedy, nakalimutan ko po yung pangalan, the greatest sadness or tragedy in life is not to become saint. Ang pinakamalaking trahedya o kalungkutan sa ating buhay ay hindi yung mawalan, no, halimbawa ng isang minamahal o kaya naman hindi matupad yung ating pangarap sa mundong ito o kaya naman ay makaranas ng isang paghihirap at sakit. Hindi daw yon yung greatest sadness or greatest tragedy. Ano daw? Yung hindi maging santo. Bakit? Pag tayo hindi naging santo, hindi natin makikita ang Diyos. Kaya nga yung ating mabuting balita ay pamantayan. Paano ba tayo magpapakabuti? Paano ba natin susundin ang kalooban ng Diyos? Kasi hindi pwedeng mediocre tayo. Hindi pwede yung, Father, okay na to, half-half. No? May kasamaan, pero no, may kabutihan din naman po ako. Hindi pwede. No? Pipili tayo sa huli. At itong mga banal na ating ipinagdiriwang ngayon,
katulad natin, they have their own struggles. No? Share ng paghihirap. No? Meron sila kaisa ng mga pagsubok at temptasyon sa buhay, pero pinili nila, no? Kaya nila napagtagumpayan ay dahil sa tulong ng Diyos at pinili nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Makasalanan tayo, mga minamahal kong kapatid, pero hindi tayo kabuuan ng ating pagkakasala. Bakit? Meron tayong hinaharap. At yung hinaharap na yan, mga minamahal kong kapatid, ay ang buhay na kasama ang Diyos. Kaya nga, ngayon pa lamang, habang tayo nandito sa mundo, tayo nagsusumikap magpakabanal. Kaya nga tayo nagdadasal sa mga banal upang tulungan tayo. No? Pwede natin hingin yung kanilang mga pananalangin, lalo na yung mga santo na mayroong kaugnayan sa ating buhay at kung paano nila isinabuhay ang kanilang buhay noon at paano sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Pwede rin nating hingin yung pananalangin ng mga banal na hindi rin nating katulad, no, upang magaya natin yung kanilang mga virtues. At dahil dito ay tayo mapalapit sa Diyos at maging banal. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, mga minamahal kong kapatid, yung mga nakaputing damit. No? Sila ay mga martir, mga santo na sumunod sa kalooban ng Diyos at kung titignan nyo, no, napakaganda ng imahe. Bagamat sila ay namatay para sa pananampalataya, pinaputi yung damit nila ng kordero. Yung dugo ay pinaputi, kaya sila nakaputi doon. No? At anong sinasabi nito sa atin, mga minamahal kong kapatid? Lahat ng ginagawa nating pagsusakripisyo, lahat ng ginawa nating pag-aalay, ang pag-aalay ng ating sarili, lahat ito'y magdadala sa atin sa Diyos. At walang marka, no, ng dugo dahil tayo'y papuputiin, no, ng kabanalan ng Diyos. Dahil matagumpay tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Walang bahid dungis sapagkat dahil sumunod sa kalooban ng Diyos, no, tayo ay papuputiin ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magandang paalala sa atin ito, no? Kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi sa ating ikalawang pagbasa, as sulat ni Apostol San Pablo, ay Apostol San Juan, no? Sa kanyang unang sulat, no? Ipinahayag, no, ni Juan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At sabi dito, hindi tayo nakikilala ng makasanlibutan. O hindi tayo kinikilala ng mga tao sa mundo. Ibig sabihin, yung mga tao na patuloy na mamuhay sa kasalanan, hindi nila kinikilala ang anumang pagsisikap natin na magpakabuti. Kaya dapat mag-focus tayo sa ating sarili. Kasi kung makikinig tayo sa sinasabi ng iba, no, marami yung mambubuyo dyan, sabihin, nako, banal-banalan. Nako, mapagpanggap. Akala mo kung sino. Kapag nakinig tayo sa kanilang mga boses, hindi natin matutungo, hindi natin mararating ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. No? Yung sinabi sa ating beatitude, makikita nila ang Diyos. Beatific vision. Yun ang ultimate goal, makaharap ang Diyos. Kung susundin natin ang sinasabi ng ating kapwa, no, na tayo banal-banalan, masyadong mapagpanggap, no, masyadong mataas ang tingin sa sarili, hindi natin talaga matutungo o mararating ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung tayo magpo-focus sa ating sarili, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga kasalanan, no, tayo tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, anuman pong kakulangan natin, siya ang magpupuno. Yung ating mga banal, sila'y naging banal at kinilalang banal ng simbahan, hindi dahil sa sarili nilang pagsisikap. Meron lang mararating yung ating pagsisikap.
Ito ay dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yan po yung hilingin natin sa ating Panginoon. Magsumikap po tayo, magpakabuti at gawin ang kalooban ng Diyos at hingin ang biyayang ito sa Kanya. Ano man po ang ating pinagsumikapan na gawin upang sundin ang kalooban ng Diyos, nawa po sa Kanyang awa at biyaya, siya na pong magpuno ng ating kakulangan. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May namahal kong mga kabatid bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isayin natin ang ating mga panalangin at mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat ng humingi ng ating panalangin, ang lahat na nagpamisa, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal, taglayang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtipon-tipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog, sapagat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayong natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa namang anghel nagsiawit ng pagpuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos siyang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Awa namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananimikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo ng lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alat ang may dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang mapag-iis naman sa pahirap ng kalaban. Nang lingapin tayo ng poon at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Mapalad ang may dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang mapagtiis naman sa pahirap ng kalaban. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila ginawa ng poon para sa kanila. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Mapalad ang may dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang mapagtiis naman sa pahirap ng kalaban. Kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin poon, kami ay ibalik. Silang tumatangis habang nagsisipag tanim. Hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Mapalad ang may dalisay na puso at nagbibigay daan sa kapayapaan at ang mapagtiis naman sa pahirap ng kalaban.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya at mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos or 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. May karagdagang discount po sa mga bumibili ng bulk orders. Ang lahat po ay inaanyahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes. Bukas na po ito sa ganap na ika-6 ng gabi. Makisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at nakakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating parokya. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, inihiling namin ang iyong kagandaang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa habag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas salo-salo sa langit ng bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Lumuhod po ang lahat. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po naming buo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pamanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ng igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaysa ng buong simbahan ng pagsapit sa langit ng mga banal para kamti ng walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo ko yung taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,